Good morning, no? Welcome back ulit sa ating channel. Ngayon naman, pag-usapan naman natin yung mga panganib na dulot ng hyperthyroidism. So, pang-morning tayo ngayon. Maaga at ready na tayo ulit pumasok, no? Okay, pag-usapan natin yung dangers of hyperthyroidism. Ibig ko sabihin dito, yung uncontrolled hyperthyroidism. Okay? Ibig sabihin, hindi mo siya napapa-check up ng maayos or hindi ka nag-RI or hindi ka nagagamot ng tama. May Tapdin ka nga o metimazole pero hindi mo siya iniinom ng maayos. No? Anong-ano nga ba yung mga kaakibat na panganib nito? So una, po pwede kang magkaroon dito ng chronic heart disease, no? Po pwede ka talagang atakihin kung hindi mo ito gagamutin ng maayos, no? Ito ay base din naman sa explanation ng aking endocrinologist, no? So hindi lang isa, hindi lang 10, hindi lang 20 ang namatay na dahil sa hyperthyroid, no? Kung titingnan mo kumpara sa ibang sakit talaga, no? O, so masamang magkumpara, talaga namang ilang porsyento, 90%, 80%, manageable naman talaga ang hyperthyroidism. Kasi nga, andyan naman yung gamot or sometimes nag-undergo ang isang pasyente ng RI at saka ng operation, no? Po pwede yun. Pero kung pababayaan mo siya na ayoko ng ganito, ayokong inumin yan, well, po pwede ka talagang atakihin. Imagine, si thyroid mo overproduce ng hormones, tapos anong nangyayari sa heart mo? Kabog ng kabog. O in the long run, anong mangyayari? Parang sa ano lang din yan, sa high blood. Pag ikaw high blood ng ilang taon at hindi mo ito nakokontrol, o pwedeng maapektuhan ang iyong utak at ang iyong mga bato, yung kidneys natin, no? O pwedeng mauwi yun sa chronic kidney disease. So ganun din si hyperthyroid, pagka hindi mo siya na control, no, malaki ang chance talaga na magkasakit ka sa puso. Sunod naman, pwedeng rumupok ang ating mga buto, no, because of hyperthyroidism. Imagine, nagtatapon ka ng mga iba't ibang vitamins and minerals because of hyperthyroidism. So what will happen? So babagsak talaga ang katawan mo. Ayan, tatapon na dyan yung mga calcium ng katawan natin, hihina na ang buto natin, ang mga muscle natin sa katawan, no? Lahat yan manglalambot, no? Kaya yung iba may nagsasabi, bakit ka nagparay? Sinira mo yung thyroid mo. Kasi kung iinom lang ako ng iinom ng gamot, yun yung explanation sa akin ng endo. Kung iinom lang ako ng iinom ng Tapdin, that is band-aid solution. No, kailangan natin dito yung permanente. Well, nangyari nga, nasira nga yung aking thyroid. Ibig ko sabihin, after ng RI, nagpa-function na lang siya mga 10 to 20%. But, mas okay naman yung pakiramdam ko, no? Hindi ako yung parang nauupos na kandila. Okay, yun yung masasabi ko. Well, hindi lang naman ako ang nagdesisyon ng magpa-radiation ng basta-basta. Yun may tulong ng mga profesional, kagaya may mga ka-classmate akong endocrinologist, 'di ba? So, isa rin naman akong professor. Kahit papano naman, uma-attend naman ako ng mga training and seminar namin pagdating sa human anatomy and physiology, no? May mga seminar kami. Tapos yung mga doktor na nakilala ko rin, well, karamihan sa kanila nagsasuggest talaga ng radioactive iodine therapy. Okay? So, hindi lang ako basta ang nag-decide, no? Kagaya nga nung nangyari dun sa brother ko, 'di ba? Nung nagkaroon siya ng thyroid storm, o ano bang nangyari sa kanya? Bumagsak yung kanyang potassium level sa katawan. Hindi siya makatayo. Okay? Hindi siya makatayo, gusto niyang magwiwi nung gabi, nung madaling araw, no? So, binuhat siya papuntang ospital. And kung hindi yun naagapan, or sabihin natin naging mas malala, pag bumagsak ang potassium natin sa katawan, pwede itong mag-lead saan? Sa atake sa puso. So ganun po kadelikado ang hyperthyroidism, kaya hindi po siya dapat binabaliwala. Yung sasabihin nyo na
Dapat ganito na lang yung ginawa mo. Dapat ganito na lang. Kumain ka ng ganyan. Well, oo, tama naman yun. Yung kakain ka ng ganito, ng masustansya. Kaso ang problema, autoimmune. Ibig sabihin, inaatake, di ba, ng immune system mo, yung thyroid mo. So, nasa loob ang problem. So, kailangan i-address yun. Okay? So, ganun po. I'm not saying na expert ako, ha? Kasi may mga iba talagang kumukontra. Dapat ganito, mali yung ginawa mo, nagpa-radiation ka. Okay, for you, mali. It's fine. Pero decision kasi yun ng doktor. Pumunta rin naman ako sa naturopathy doctor, pinakain ako ng ganito, ng ganito, ng ganyan. Anong nangyari? Hindi rin naman gumaling. 'Di ba? So, saan ako nag-end up? Sa pagpaparay pa rin. Nakadalawang naturopathy doctor ako. Yung 3-4 pa, endocrinologist. So may ganun talaga. In-offer nila mag-ray ako, di nagpa-ray ako. Ito na ako ngayon, hypothyroidism na ako. Mas maganda po yung pakiramdam ko. Hindi ako parang nauupos na kandila. Nakakakain na tayo ng ano ngayon, ng sushi, may crab. So ganun lang. Makikinig tayo doon sa professional, doon sa expert, hindi yung kung kani-kanino, 'di ba? Ngayon, ang nangyari kasi, well, hindi naman yung pag-inom mo ng radioactive iodine, okay ka agad. Siyempre, dadaanan mo muna yung proseso. Hindi naman yun yung isang click, okay ka na. Pero sa loob ng isang buwan, masasabi ko sa inyo, sobrang laki na ng pagbabago. Ang sarap na matulog. Okay? Yung palpitation mo, unti-unti na pong humuhupa. Ganon. 'Di ba? Makikita mo yung mukha mong payat, nagkakaroon na ng laman, 'di ba? Mga ganon. Hindi yung aawayin nyo yung mga doktor, hindi yung ganon. Sasabihin nyo, dapat hindi ka muna nagpaganyan. Di ikaw. 'Di ba? Ganon lang naman yun eh. Kung ayaw mo magpa radioactive iodine, di wag. Hindi ka naman pinipilit, no? Pero kasi for me, ako bilang pasyente na naranasan ko yun, masasabi ko talaga okay. Yung kakambal ko, ganun din, naging okay na. Yung kaibigan ko, no? Sino pa? Yung mga kasama ko dito sa hyperthyroidism group Philippines sa Facebook. Ang dami kong kakilala doon, personal. Nung nag-ray, umokay. Diba? So, ganun lang. Okay, wag na natin kontrahin yung mga professional eh. Yun yung hirap sa atin eh, tinutulungan na nga tayo. Sisiraan pa natin ng iba. At saka syempre, kayong mga viewers, nalilito rin. 'Di ba? Marami namang nagsasabi ng mga expert, ng mga doktor na pwede na talaga tayong mag-ray or candidate for ray talaga tayo para mas umokay, 'di ba? Paano? Hanggang sa muli, pasensya na kung medyo nag-rant ako, no? Ang akin lang kasi, ang dami pa ring makukulit na, alam mo na mas nagmamarunong, sorry to say, no? Ang dami pa ring mga taong nagmamarunong na wala namang alam, kaya mas nagkakaproblema yung mga ibang nanonood, no? Ako sinasabi ko to dahil naranasan ko. Okay, napapag-aralan ko naman kahit papaano, although hindi ako doktor. Okay, so hanggang sa muli, maraming salamat at mabuhay po. God bless everyone.